Ano ang gagawin mo kung makakakita ka ng isang nilalang na tinatawag nilang kapre? Totoo kaya sila? Paano kung isa ka sa may bukas na kamalayan pagdating sa istoryang kababalaghan at katatakutan? Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong itatampok natin ngayong araw ay karanasan ng bibigyan nating alias bilang Telma. Taong 2001 sa probinsya ng Iloilo. Si Telma ay isang night class student. Dahil sa kawalan ng pinansyal ng pamilya, sobrang hirap para sa dalaga na matapos ang kanyang high school. Dala ng pagnanais nito na makapagtapos, sinikap niyang magtrabaho sa umaga at mag-aral sa gabi. Dala ng pag-aalala din ng ama, kaya isang araw kinausap nito si Telma habang naghihingi ng paumanhin. "Nak Telma, pagpasensyahan mo na kami ng nanay mo ha. Kailangan mo patuloy magtrabaho para makapag-aral." Ang bungad ni Tatay Rocky sa anak niya. "Nako, sana man lang Rocky kung hindi ka maaga naging baldado, hindi ganito ang anak natin. Biniyayaan nga tayo ng nag-iisang anak, ni hindi man lang natin mabigyan ng magandang buhay." Ang sagot naman ng nanay niyang si Cora. Niyakap ni Telma ang nanay at tatay niya. Oo, hindi sila mayaman, subalit sa kahit anong paraan, nagagawa pa rin nilang mamuhay ng patas. Maaga kasing nabaldado ang ama noong minsang kamuntikan na itong mamatay dahil sa aksidente. Driver ng taxi itong si Tatay Rocky at tagalako naman ng kakanin itong si Nanay Cora. Sa pagpapatuloy ng kwento, nababahala lang naman ang mga magulang ng dalaga. Hindi dahil sa trabaho nito, kundi sa oras nito sa paaralan. Iba pa rin di umano ang umaga. Marami namang pumapasok sa gabi pero marami ang nadidisgrasya. Lalo na mas laganap ang kababalaghan pag sumasapit ang dilim. Nasa paaralan noon si Telma habang nagmamadali dahil mahuhuli na ito sa kanyang klase. "Naku, malilate na yata ako. Ano na naman kaya ang idadahilan ko nito? Naku naman self, kumilos ka naman ng tama." Pabulong na sabi ni Telma. "Hoy Telma, late ka na naman." "Ako nga din eh. Naku, lagot tayo nito kay Miss Sobel pag siya talaga ang first period natin. Ay nako, nawawalan ako ng ganang pumasok." Ang sabi naman ng kanyang kaklase na si Rhea. "Oo nga eh, may assignment tayo diba? Naku Rhea, hindi ako nakagawa, pwede ba pakopya na lang? Ibahin ko na lang yung ibang sagot." Pakiusap ni Telma sa kanyang kaklase. "O siya, sige, heto. Bilisan mo na, malapit na tayo sa room." Ang tugon ni Rhea. Mag-aalas 7 na ng gabi iyon. May madadaanan silang pasilyo na walang mga ilaw. Ang paaralan na ito ay isa sa pinakamalaking pampublikong paaralan sa Iloilo. Halos luma na ang mga silid at napapalibutan ito ng mga puno na nagsilalakihang mga puno ng balete. Sa sobrang pagmamadali ng dalawa, biglang nakatalisod si Telma sa parang isang matigas na bagay. Aray putik, kung saan talaga nagmamadali tsaka pa. Biglang natigilan si Telma na para bang may nakita ito na kakaiba. Naputol pa ang pagsasalita niya nang akmang titingin siya pataas. May kung anong nilalang na nakatingin sa kanila. Sa sobrang kaba niya, hinawakan niya ang kasama sabay sigaw ng, "Rhea! Rhea, tumakbo ka na! Bilis! May kapre!" Ang sabi niya sa kanyang kaibigan na si Rhea. "Saan?"
buang to, wag kang ganyan Telma ha. May hika pa naman ako, ang sabi naman ni Rhea. Halika na, takbo na, putik na yan, dalhin pa tayong dalawa, bilisan mo, ang sagot naman ni Telma, na takot sa nakikita niya. Malapit na sila sa silid nang mapagtanto nilang walang tao. Nakalimutan nilang hindi pala doon ang classroom nila tuwing Huwebes. Sa lapad ng school na sa kabilang building pa ang may ilaw. Sobrang lapad ng oval ang tatakbuhin nila. May ilaw na hindi masyadong gumagana at meron pang ilaw na nagpapatay sindi. Dumagdag ito sa kaba ni Telma. Hindi naman nakita ni Rhea ang nakikita ng kaklase kaya nadadala lang siya sa takot nito. Kung minamalas ka nga naman, hindi pala ito yung classroom natin, Rhea. Malayo pa. Sana man lang magronda si Manong guard. Kinakabahan talaga ako. Ang sagot naman ni Telma. Nang biglang may tumapik sa kanilang dalawa. Si Ronald, isa sa mga kaklase nila. Ginulat niya ang mga ito. Dahil sobrang gulat, kumaripas ng takbo ang dalawa. Tawang-tawa naman itong si Ronald kasi akala niya natakot niya ang dalawa. Hinihingal pa ang mga itong papasok sa silid. Andun na ang mga kaklase na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Akmang uupo ang dalawa nang makarinig sila ng malakas na sigaw. Nanggaling iyon kay Ronald sa hindi malamang lokasyon dahil madilim ang ibang parte ng paaralan. Sa paglalarawan sa lugar, mula sa gate ng school ay may mga matataas na poste ng streetlight, ngunit hindi iyon gumagana para mailawan ang lahat. Yung iba, sira-sira pa at hindi man lang umiilaw. Isang hilera lang ang classroom na ginagamit dahil ang kabuuan ng school ay hindi talaga maganda ang mga ilaw. Pero pag-araw ng Huwebes, lumilipat sila sa ibang building gawa nga ng maraming mag-aaral sa araw na ito. Hindi kagaya ng mga ibang araw, iilang subject lang ang bukas. Sa pagpapatuloy ng kwento, hindi nila pinansin ang narinig. Nagtawanan pa ang mga ibang kaklase. Pero si Telma, hindi talaga mapakali ng mga oras na yun. Masama kasi ang kutob niya. Lumipas ang ilang oras, natapos na din ang kanilang klase. Ni hindi na nakita pa ng dalaga si Ronald. Nagkibit balikat na lang ito at akmang lalabas ng paaralan, nakita niya na naman ang nakangising nilalang. Nagtataka siya na ang dami niyang mga kasama pero bakit hindi nila nakikita kung ano ang nakikita niya. Nagmadali siyang lumabas at dumiretso pa uwi. Pagdating niya ng bahay, ikukwento niya sana sa magulang ang nangyari. Pero parang walang boses ang lumalabas sa bibig niya sa tuwing susubukan niyang maglahad. Binaliwala na lang niya ang lahat. Baka sa isip niya, pagod lang siya. Kinabukasan, maagang nagising ang dalaga. Papasok kasi siya sa trabaho. Binibit niya ang uniforme para hindi na pabalik-balik ng oras sa klase niya. Abala siya ng umagang iyon nang bigla na lang nakatanggap ng tawag galing sa school head nila. Hello? Magandang umaga po. Ay, Miss Galo, kayo po pala. Napatawag po kayo. Ang sagot ni Telma. Telma, paki-inform ang iba mong mga kaklase na huwag mo nang bumalik sa school dahil sa insidente kagabi. Minabuti ng paaralan na temporary close muna ang klase. Abisuhan mo na din ang iba mong mga kamag-aral na nasa kontak mo at yung iba kasi hindi ko makontak. Ang sabi ng guro nila. Ha? Ano po? Anong insidente po yun, miss? Bakit, Miss Galo? May nangyari po ba? Ang pagtataka naman na tanong ni Telma. Pinaliwanag sa kanya ang nangyari. Natagpo ang patay si Ronald na nakadapa malapit sa puno ng malaking balete.
Umaga na daw ito nakita ng mga guard. Kaya dahil pinag-iimbestigahan pa ang insidente, may nabuti na muna ng paaralan na ipasarado ito pansamantala. Hindi na nakapagsalita si Thelma. Binaba ang tawag at nagpaalam sa trabaho na uuwi na muna dahil daw masama ang pakiramdam niya. Diretsong bahay ang dalaga at pagdating niya, niyakap niya ng mahigpit ang ina't ama. Sa di malamang kadahilanan ni walang lumalabas na salita pag sinusubukan niyang ipaliwanag sa mga ito ang nangyari mismo sa paaralan niya. Nang mga araw na yun, hindi na pumasok si Thelma. Nagdesisyon siyang lumipat ng ibang paaralan dahil sa insidente na pagtanto niya na totoo ang mga haka-hakang naririnig patungkol sa mga hinding nakikitang nilalang. Nang dahil din sa nangyari, nagbukas ang kuryosidad ng dalaga. Bata pa lang kasi ito ay may kung ano-ano na itong nakikita, ngunit ni hindi man lang nagagawang magkwento sa magulang. Lagi din kasi itong tahimik lang sa sulok pag may kung ano siyang nakikita. Nakaupo ang dalaga ng umagang iyon sa harap ng kainan nila, tahimik at parang malalim ang iniisip. Hindi na natiis ng ama na lapitan siya. Ayos ka lang ba, anak? Buo na ba ang pasyon mo sa paglilipat ng paaralan? Panibagong hamon na naman yan, Thelma. Pero alam kong matatag ka at nandito lang naman kami ng nanay mo, ang sabi naman ni Tatay Rocky. Ayos lang po ako, Tay. May mga bagay lang po na hindi ko kayang sabihin sa inyo ni nanay. Huwag po kayong mag-alala, sisikapin ko pong malaman ang kasagutan. Baka sakali sa susunod po makwento ko na, ang sabi naman ni Thelma sa ama. Nahiwagaan ang ama sa sinabi ni Thelma. Gustuhin man ito na marinig at maintindihan ang daing ng dalaga, mas pinili ni Tatay Rocky na unawain at irespeto ang desisyon nito. Pagkus mas binigyan niya ng pansin ang anak sa pag-aakalang may mabigat itong dinadala na hindi nila nalalaman. Masyado lang ding protektado ang ama ni Thelma, kaya kahit sa kung anong paraan, nandyan lang sila ng asawa niya para sa nag-iisa nilang anak.